Okay, I will just ask you a question right now. Kayo rin po ba, na i-compare nyo rin po ba? Magbibigay po ako ng date. Paki-compare nga po ang year 2014 sa year natin ngayon. Anong mga pagbabago ang nakita ninyo? Bawat individual po itong tinatanong ko sa mga sarili-sarili ninyo sagutin nyo. Sa mga tao. Siyempre sa technology, wala po tayong pag-uusapan dyan dahil lantad yan batid naman natin Okay, I'll give you an example. Noong 2014, lumabas ang kauna-unahang malaking iPhone ng Apple. Ito po yung tinatawag na iPhone 6 at iPhone 6 Plus. Ito po ay inabangan noong Setyembre ng taong iyon at naging malaki pong hit. At ito po ay naging, kumbaga parang ito na po ang pinakaumpisa ng mga taglay natin mga cellphones ngayon. Okay? Pero bukod pa po dyan, bukod sa batid na po natin yan, ano pa po ang mga bagay na obviously alam niyo nagbago? Ako isa lang po, diwa ng mga tao. Nagbago in a sense na, naalala niyo pa po ba, nung araw, nung ako'y maliit pa, pag nagluto yung kapitbahay namin ng halimbawa adobo, bibigyan ka. Pag nagluto naman kami, halimbawa, spaghetti, magbibigay din kami. Maski walang occasions yun, dahil nandoon kalmado yung mga tao. Mas kalmado yung utak ng mga tao. Mas hindi sila tensyonado at tensyonada. Okay. Nung araw, simple lang ang paraan ng pamumuhay. Masaya na kapag nakapasyal sa mall, mga malls na hindi naglalakihan masyado. Ako sa akin, mas gusto ko yung dating mega mall ang itsura, no? Simple lang, mahaba siya na pupuntahan mo, tapos may mga floor sa taas, then tapos na. Simpleng buhay, hindi, kumbaga yung isip mo hindi masyadong occupied ng maraming bagay. Siyempre, nagkaedad po at maraming responsibilidad. Pero bukod po dyan, ano po ang inyong napansin? Ako ang napansin ko po ang pagbaba ng interes sa Diyos ng mga tao. Ang pagbaba din ng mga interes ng mga Kristiyano sa gawain ng Lord. Alam nyo nung araw, hindi mo na kailangan pang sabihan ng ang mga kabataan sa church dahil sila mismo nagkakaroon sila ng mga mentorings, ng mga cell groups. Tandaan niyo yung mga cell groups. Wow, those were the days, no? Tapos may mga Sunday schools. Ako po ay naturuan din sa Sunday school nung ako yung maliit pa, no? Baptist po ang nagturo sa amin. At Baptist din po ang naging dahilan para ako ay lumalim sa Biblia. Okay, na-train ako sa mga doktrina particular kasi ang mga Baptist po talaga masyado po silang tawag dito, mainit at talagang kumbaga pag doktrina, importante po talaga sa kanila yan. Especially the divinity of the Lord Jesus Christ, His deity, the Trinity, and salvation by grace through the finished work of the Lord Jesus Christ. Siyempre. Kasama rin po doon yung mga natutunan ko sa, anong tawag dito? Dito po sa mga eschatology. Pero hindi po katulad ng alam ko ngayon. Siyempre, dahil ilang Bible school din po ang pinasukan natin, no? At may mga certificate naman tayo sa awa ng Panginoon, sa biyaya po niya. Ngayon, ewan ko lang parang, siyempre, hindi ko may kakilala, namimiss ko yung ganung kasimplihan. Pero higit namimiss ko yung gawain ang iinit ng mga Kristiyano. Ang iinit to top it all, talaga naman po. Alam nyo, while praying, talagang may nag-a-agree, may nag-a-alleluia, may nagtataas ng kamay. Hindi ikinahihiya si Kristo. Hindi ikinahihiya si Jesus, maski sa mga malls. Kaya lang naman, meron akong parang hindi agree dito. May isang pastor na nakilala namin, at nakipag-meet sa amin sa isang mall. Oo, sa SM, kanap po natin. Then tinawag niya kami. Sabi niya, sige po pastor, salamat po. Uwi na. Oo, naglibre naman sa amin sa Jollibee. Then siyempre after ng pagkain namin, nagkwentuhan, nag-usap kung ano yung pwedeng possible na
gawin. Kasi gusto niya magbukas ng isang gawain. Napakagandang puso naman. Pero nagulat lang kami nung uuwi na. Naglalakad na sila, giwalay na kami ha. Gitna ng mall yan. Tapos, ay sandali, sabi niya. Dito tayo. Doon sa gitna ng mall po talaga, nandun ang mga tao nagdadaanan. Mag-pray tayo dito. Ako naman parang na-conscious kami nung kasama ko. Sige na ako dito. Nag-pray kami gano'n. Ngayon, parang ngayong malalim na ako sa grace, parang nakita ko, Lord, ano ba yun? Nag-pray na yung parang pinapakita mo ba sa tao na gano'n? Di ba sabi nga mas maganda yung pray ka, yung sarili mo lang. Iba kasi yung corporal worship. I believe in that. Pero yung ganon, pwede kami mag-pray pagkatapos namin kumain sa Jollibee. Pwede kami pumunta sa isang sulok, mag-pray kami. Pero sa gitna pa talaga ng mall. until we find out na itong pastor pa lang ito parang mahilig sa show. Dahil more on parang yung kanyang preaching parang nag-show. Alam niyo yun, hindi pang husga, pero talagang siguro pumapasok talaga sa last days noon pa lang. Ito po ay year 2010. Year 2010 na rin ito. Yun lang. Pero I miss those years na talagang ang iinit ng mga tao sa gawain ng Lord. Hindi namin pinapansin yung mga blood moon, mga ganyan. No, we're not aware of that mga panahon na yun. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako gano'n nag-aaral ng eschatology during that time. Dahil ang talagang preachings namin, grace of God, biyaya, naligtas ka, wala kang ginawa. May mga events pa kami sa mga sinihan, ha? Sa SM, mga cinemas. As in, grace lang po yon. Tapos, nag-invite ng mga preachers from Switzerland, America, sa New York. Nag-invite po, magaling mag-preach. Kaya lang, medyo hindi rin ako agree doon sa yung kailangan mong matombay, pray over ka, slaying in the spirit. Nung pagdating po sa akin, hindi ako natomba. Sabi nung kasama ko na matanda, anak naman, sana nagtumba-tumbahan ka na lang. Ay, hindi naman pulo. Ako kasi, ayaw ko yung compromise ang bait ko. Ako naman po. Yun ang naalala ko, natatawa ako pag naalala ko yung grabe experience. Tapos sabi naman ng isang kasamahan namin, doon sa, hindi ba may bago ka matombay, hahawakan ka sa likod. Tapos sabi niya gano'n, forget about it. Wag mo akong hahawakan sa likod. Hindi ako matutumbang. Yung palang sinasabi ko sa iyo, sabi niya. Tawa kami ng tawa pag naalala namin yon. Pero at least ganun pa man gawain ng Lord, masaya kami. Yung mga EGR, although hindi na po ko agree ngayon sa EGR, Encounter with God Retreat, no? Dahil doon tinutusok kami ng pako, tinutusok kami ng kamay namin ng Coronang Tinik. Maliit lang naman, cute naman yung Coronang Tinik na yon. Yung pako, malaki. Slightly babaon sa mga palad namin para ipaalala raw yung ginawa ni Kristo sa amin. Hindi pa masyado sa grace yung nagturo noon na pastor. Kaya, wow. Ngayon naalala ko at natatawa ko. Pero, tutapit na-bless ako kasi ang init ng mga tao noon sa gawain, maniwala kayo. Pag may narinig na EGR noon ng mga taga dito, magpapalista na, maski pa ulit-ulit pa raw eh. Ganun katindi. Siguro dahil wala pa masyadong distraction. Tapos mamaya po may blood moon na naman daw. May nakausap ako, sabi niya, may significance daw talaga yan. Every blood moon, except dun sa blood moon na binabanggit sa tribulation. Pero yung mga blood moon yan, ang significance, alam niyo kung ano, para ipakita ng Lord kung ano yung mangyayari sa tribulation. May point siya. Tama naman po. Pero whatever it is, no, i-enjoy na lang natin yung blood moon mamaya. Kasi tingnan ko nga po yung ulap. Makikita po kaya, parang may kumukulog-kulog nga po, maulap. Pero sa biyaya ng Lord, it will come out later. That will come out in the name of Jesus. So, ayun, gusto ko lang ikwento sa inyo kung gaano kainit ang mga Kristiyano noong dekada 2000s. Kasi yun talaga yung time namin na talagang grabe, spreading the word. 2000s yan, ha? Siguro to be exact, 2004, 2005. Tapos ito pa. Lahat noon, nabless ako noon. Alam niyo kung bakit ganito. Nag-field trip kami sa Baguio. Siyempre, namasyal. Tapos may isang kasama kami doon na hindi siya masyadong palakibo. Tahimik lang siya. Pero okay naman, sumasama-sama. Tapos, nakita namin sa bag niya na bless kami kasi
Hindi namin pinalata, nakita namin. Pero meron siyang dalang, alam niya yung binibigay ng Gideons na New Testament, yung na kulay blue. Meron siya noon. Nakita ko na ginano niya sa bag niya, tapos dahan-dahan niyang nilagay sa bag niya, tapos inano niya. Talagang iniingatan niya. Nakaka-bless. Isang kabataan lang yun na 15 anyos. Ganon katindi mga kabataan nun. Ang laman ng bag nila, New Testament of the Lord Jesus Christ. Oh, ngayon ang laman ng bag ngayon. O, di ba? May cellphone na rin noon. May cellphone yung batang yon. May kaya rin sa buhay. Pero mayroon siyang New Testament of the Lord Jesus Christ. Wala nga pa lang noon yung cellphone na pwede natin ilagay sa mga phones natin dahil noon ang mga phones lang Nokia. 2005. Ayun. So, naikwento ko lang po. Tapos kapag napupunta kami doon sa mga tindahan ng mga pirated BCD, tsaka DVD, bumibili kami ng mga The Life of Jesus, The Life of Samson, mga movie, biblical, Jesus of Nazareth. Yung pinapanood namin yun, may DVD player kami. Kaya, yung ganun ang gawain, nakakamiss. Imposible hindi niya nami-miss yung kung napagdaanan niyo. Napakaganda. Kumpara po sa ngayon. Sa totoo lang po. Yun, na-miss ko lang po yun dahil minsan hindi po namamalaya. Nakikita ko sa labas yung mga dating kasama ko. Ay, gusto pa namin magkwentuhan. Pero talaga naman po, ang panahon talaga nagmamadali kami pareho. Talagang, hi, hello. Sasakay na ng MRT, sasakay na ng kung ano-ano. Sige. Nakakamiss, di ba? Yun lang. May kurot lang po sa puso talaga. Dahil, una-una si Jesus at wala nang ibang bida. Kapag nag-uusap-usap kami, inaabot kami ng alas 11:30 ng gabi. Nakalimutan namin kumain lahat-lahat. Ako hindi po talaga ako kumakain ng hapunan, to tell you the truth. Pero sila po kumakain ng hapunan yung mga ibang kasama ko. Pero nakalimutan daw nila dahil napakainit na mga usapan namin regarding the Bible. Ang pinag-uusapan namin noon sila, Iso, si Jacob, nilinlang niya si Iso, mahal ang tawag dito, mahal ni Rebecca, itong si Jacob, mahal naman ni Isaac, si Iso, mga ganon, di ba? O, mga ngaso, kuha mo akong food, ganyan, iluto mo. Kaya pinag-usapan, tuwan-tuwa. Nagbigay ng mga opinion, no? Regarding that. Masaya lang, nakakamiss, no? Pero alam mo, hindi naman nababalik yun eh. Kasi ang inihintay na natin ngayon, pagbabalik mismo ng ating Lord Jesus. Igagather na tayo ni Lord Jesus at magkikita-kita ulit tayo. Yung mga naka-Bible study ko naman makikita natin. Magkikita-kita ulit tayo, no? So, yan ang maganda. We are waiting for Him. Hindi po ito drama, hindi ito ilusyon, hindi ito fantasy. Hello? Ito ay totoo. This is truer than truth. Truer than truth.